Si number 1, Senator Robin Padilla po, mga bossing, nung senador no? Gulat tayo, biglang number 1 mga kababayan sa pagka-senado. Tapos ito, sa mga survey, sa pagka-vice presidente. Kasi nauulinigan po natin yan mga kababayan. Oy, nagalit si Alamid. Kasi kayo sinabi nyo, kulelat eh. Galit tuloy si Alamid, oh. May espada pa naman yan. Alamid, iyakin ka ba? Pag iyakin ka, hindi ka pwede dito sa channel namin. Kawawa ka, no? Yung mga DDS na vloggers nga namang sumusugod dito eh. Ayun, pinagpipiestahan yung yung pagsugod dito. Eh kung ikaw din iyakin, hindi ka pwede dito. Baka sumbong tatay ka, sumbong nanay ka. Chismoso! O ayan, sabi ni Alamid. Sa mga kababayan, alam naman po natin na si Binoy, nung umpisa pa lang po no, ng pagkasenado o sa senador, mga kababayan, numero 1. Numero 1, nagulat ang lahat eh. Kasi ako, nung time na yon mga boss, sabi ko, iboboto ko si Binoy. Pero hindi ko sasabihin sa vlog ko. Medyo nahihiya-hiya ako kasi alam nyo na kumbaga, artista, binoto nito, artista lang yan eh. Pero, kasi po, mga kababayan, nung panahon na siya ay kumakandidato pa lang, no? Actually, hindi pa kumakandidato. Nung panahon na malapit pa lang po ang eleksyon, mga kababayan, ayan, nakikita natin yung galing ni Robin Padilla na mag-explain, lalo na po yung mga tungkol po sa mga charter chains. Sabi ko, okay si Robin Padilla, iboboto ko pero hindi ko sasabihin sa publiko na ibinoto ko. Ayan, nagulat ako, number 1. Ngayon po, mga kababayan, sa survey, no, siguro kaya nagagalit itong si ano pangalan mo ulit? Si Alamid. Oh. Dahil sinabi natin, yung kung ano po ang posisyon ni Binoy sa survey, mga kababayan. Pang-apat po! Pang-apat po si Senator Robin Padilla, no? Sa survey ng pagka-vice presidente. Ako, mga kababayan, naniniwala po ako na napakalaki po, no? Sobrang laki po. Big. Malaking malaki po, no? Ang dahilan kung bakit naging number 4 si Senator Binoy, mga kababayan, ito po, no? Yung sa nakikita natin na tipo bang animoy parang ano tawag dito? Parang lawyer na po ni Pastor Kibuloy, mga bossing. Oh. Ramdam ng taong bayan yan. Kahit po saan nila paikot-ikutin, mga kababayan, no? Kahit po saan nila paikot-ikutin, mga kababayan, na hindi, ano lang ako, kumbaga sumusuporta bilang kaibigan pero hindi ako naglo-lawyer. Halatang halata po, mga kababayan. Dito po natin mapapatunayan, mga bossing, na yung tipo bang ganyang estilo, utang na loob, buko na ng mamamayang Pilipino. Alam na ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. Kaya sabi ko, for sure ako, hindi lang si Binoy ang maaapektuhan nung pagiging lawyer nila, no, kay Kibuloy. Tsaka yung mga nagsabi na sabi nila doon, kaibigan ko yan eh. Hindi ako naniniwala na totoo yun. O, sino yun? Ang alam ko si Cynthia Villar. Kung magre-re-elect siya, no, mga kababayan. Sino pa ba? Si Bongo. O, hindi man natin masyadong narinig, pero alam naman natin na kaibigan din po nila. Kaya naman ayaw nilang pumirma na si Pastor Kibuloy, mga kababayan, mapatawag sa Senado. So ganyan naman po yan, mga kababayan di ba? So sino pa yung isa? Si nako. Speaking of Amy Marcos, mga kababayan, siya po yung main topic natin para sa araw na ito, mga bossing. No? O si Senator Amy Marcos. O, isa din siya doon sa tutol na ma-contempt si Pastor Kibuloy. Isa din siya doon sa tutol, no? Sa pagpapadampot kay Pastor Kibuloy. Nasaan na kaya si Pastor, ano? Mga bossing, kayo, may idea kayo kung nasaan, mga kababayan? Isa din yan sa pag-uusapan natin. Tingin ko, nandun sa bundok pa din ng tralala yan, mga kababayan. Ako, tingin ko lang po yun. Hindi ko sinasabing, andyan mismo yan sa bundok ng tralala.
Pero tingin ko po, mga bossing, nandiyan lang yan. Strong nga daw, strong. Davao, strong. 'Di ba mga bossing? So, sabi ni Lady in Red sa KOJC, ayan. Oh, madami pa din po naniniwala na nandiyan lang po siya, mga bossing. So ngayon, makakabalik pa kaya, no, si Robin o maiaangat? Kasi mahaba pa naman po mga kababayan, eh. Ilang taon pa po? Oh, may 4 na taon pa mga boss, 'di ba? 25, 26, 27, 28, no? Ano ang sa tingin niyo, no? Ano ang sa tingin niyo mga kababayan? Oh, sa tingin niyo po ba, yung 4 na taon na yun, maiaangat ni number 1 senator na ngayon po ay number 4 na, no? Sa mga ano, sa mga survey. Oh, maiaangat niya po kaya yung sarili? Tingin ko, mga bossing. Kasi tayo, literal sa isang tao, no? First impression last. Ayan, naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po kayo sa first impression last? Magagalit sa atin ng mga DDS na naman nito, no? Kasi ito ano nila, kandidato nila si Binoy, at the same time yung mga DDS, suportado si Pastor Kibuloy sa pagtatago, eh. Yung ilan sa kanila, ang vlog, akala nyo ba mahuhuli nyo si Pastor Kibuloy? Akala nyo ba mapapadampot nyo si Pastor Kibuloy? Yung iba pa meron pang vlog, ano sabi? Sabi doon sa vlog nila is, takot ang kapulisan. Kaya po maitatapik din po natin yan, mga kababayan. Sa tingin nyo po, no? Makakabalik pa o makakaangat pa na maging number 1 survey, no? Si Pastor Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Si Binoy, mga kababayan. Ako, wala. Yun na yung impression ko hanggang sa huli na po para sa kanya, mga kababayan. Para lang din pong Senator Loren Legarda, mga kababayan. Parang Senator Loren Legarda po, no? Kung matatandaan nyo, shoutout Don Kengs, ayan. Kung matatandaan nyo po, mga kababayan, talaga naman, impress na impress ako kay Loren Legarda noon nung panahon ng halalan, mga kababayan. Sabi ko, ang galing magpaliwanag nito. Tapos talagang kulang ang 10 minuto. Kasi nung panahon na mga bossing, election, di po ba? Impress ako kay Loren Legarda noon. Kasi yung mga sa kakamping, sabi natin, hindi man lang namin narinig masyado yung mga plataporma ninyo. Puro tawag dito? Puro artista yung mga nagsasalita sa kanila sa entablado. Sabi ni 1 million PH, naligo ka na, Boss Mark? Oh, kakaligo ko lang. Mukhang hindi pa, mukhang dugyot pa din. Naligo na, mukhang dugyot pa din. So, mga kababayan, sabi ko doon sa kay Loren Legarda, ang galing mag-explain, no? Na-explain niya yung mga plataporma niya. Kulang ang 10 minuto kasi kada isang senador may 10 minuto para mag-explain. Kulang ang 10 minuto sa kanya. At hindi boring. Pero pagkatapos ng eleksyon, nanalo na po, mga kababayan, sabi ko, putek na yan. Nagkamali ako dito. Sabi ko, biglang suporta doon sa 3 letra na nagsisimula sa N. O, tapos P. Tapos A, 1 million. Hindi, okay lang po. Naiintindihan ko po. Naiintindihan ko, sir. Okay lang. Yun. Biglang suporta si Loren Legarda. Ngayon, mga kababayan, nakatatak na sa isip ko, no, na si Loren Legarda supporter ng mga taga-kaliwa. Kaya sabi ko, kung sakali na tumakbo ulit to, magre-elect ulit to, hindi nakasama sa listahan ko. Kahit na tumagal yun, kahit na 6 na taon na ang nakalipas, ganun pa din po ako. So sa tingin ko, mga kababayan, etong issue, no, nung kay Pastor Kibuloy at yung kanilang pagsuporta, no, sobrang pagsuporta kay Pastor Kibuloy, tatatak sa utak ng tao to. At nakikita ko, mga kababayan, siguro yung number 4 na yan, dyan na lang yan. Dyan na lang po yan. Malabo nang makaangat yan. Kasi binigyan na natin ng tsansa,
Sabi artista, artista, ano naman lagi ko pang pinagtatanggol yun, 'no? Sabi ko dun sa mga kaibigan ko, ano naman pre, kung artista, paano kung may laman naman ng ulo? Kagaya nito paparinig ko yung mga eksplanasyon ni Binoy, mga kababayan. Oh, yun lang mga boss, chief, amo, sir. Yung paglo-lawyer na hindi ko sinasabing lawyer talaga siya ni pastor ano mga kababayan. Yung ginagawa niya, tatandaan ng taong bayan